Check ko lang. Check ko lang. Ayan, okay. Yes, nagre-recording na tayo. Hello, my dear Aquarius! Kailangan ko i-double check minsan yung cellphone kasi minsan ang dami-dami ko nang sinabi tapos hindi pala recording. And madalas nangyayari sa'yo yun, my dear. So, kung wala kang upload minsan, yun ang salarin. Kasi once na nag-recording ako, hindi ko na uulitin yun. That's it. Bahala na. Pag hindi ko na-record, and yun na talaga yun. Okay? So, hello, my dear Aquarius! Hello, my dear Aquarius! Daming nag-request nito. 2025 reading or 2025 prediction. Okay? Pero mas gusto ko siyang tawagin na 2025 reading. Ayoko ng prediction. Ewan ko, masyado akong allergy sa prediction. Okay? So, my dear Aquarius, let's go na tayo 2025 reading. Okay? Remember, mga my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear Aquarius, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? Kailangan ko mag-remind kasi merong mga nanonood na sobrang taas ng expectation nila. Okay? So, my dear, let's go na tayo. Kuha tayo ng 4 na baraha, my dear Aquarius. 4 na baraha. Ang unang card, my dear, is energy ng love. Pangalawang card is energy ng career. Yung pangatlong card naman, my dear, is energy ng January to June, which is yung first half ng taon. Yung pang-apat na card naman, my dear, is from July to December, which is yung energy ng second half ng taon. Okay, naintindihan ba? Tapos, kukuha tayo mga my dear Aquarius ng 12 na card, representation, my dear, ng bawat buwan sa buong isang taon. Okay, so let's go na tayo, my dear Aquarius. Energy ng love. Okay, tingnan natin. My dear Aquarius, anong meron sa energy ng love? Okay, uy! Okay, we have here the Ace of Pentacles sa energy ng love. Actually, napakaraming nahulog. Okay, so itong isang buong file na to nahulog to. Pero isang card lang kasi kailangan natin, my dear. So, Ace of Pentacles. Ayan siya. Okay? Gagamitin natin yung autofocus. Kaya hindi ko na-adjust, my dear, yung buong settings ng buong ano natin dan dahil gusto ko meron autofocus. Okay? So, Ace of Pentacles, my dear. Napakaganda ng energy na nilalabas niya, my dear. Parang meron mga weddings, okay? Parang meron mga weddings or baka meron magre-renew ng kanilang mga vows. Baka meron mga ikakasal, my dear, sa taon na to. Ayan, my dear Aquarius. Nakukuha ko rin na baka meron din malaking blessing para sa mga mag-aasawa, yung mga in a relationship, yon. Parang meron kayong blessing na makukuha, parang meron kayong achievement na makukuha, pero kailangan together to, my dear, ha? Kailangan together. Okay? Kailangan together kayo kasi love energy yan. So, ibig sabihin, once na kayo ay together, mangyayari tong blessing na to. Pero kung kayo ay separated, pakiramdam ko parang hindi yata. Okay? Pero focus lang tayo dun sa pinaka-energy niya, my dear. Ang energy niya, my dear, is, my dear Aquarius, sinasabi na if you are actually in a relationship, posibleng ikakasal ka, posibleng meron mga magre-renew ng kanilang mga weddings or ng kanilang mga vows. Tama ba ako? Yung mga sinumpaan sa simbahan, okay? Meron din ako nakukuha na parang blessing sa inyong dalawang mag-asawa. Something na parang magandang opportunities. Kasi kung makikita mo dito, my dear, ayan
merong parang mountains doon and pag merong mountains, okay, pasensya na minsan kinakain ko yung salita ko, ayan, pag merong mountains na ganyan, ibig sabihin parang meron mga potential, okay, meron mga potential na posibleng mag-grow kayo sa business or something somewhere down the road, okay, so move na tayo dyan, isang card pa lang my dear, ang tagal na, okay, nagrereklamo ang tarot card reader nyo, okay. We have here, energy ng career. Yes, kino-confirm, my dear, the 8 of Wands. Okay? Accomplishment to, my dear. Okay? Accomplishment. Okay? Posible din na meron ka mga message. Okay? Message from the universe. Mga offering. Okay? Yun na nakukuha. Ang ganda. Ang ganda ng energy ng love at saka ng career. Very, very nice, my dear Aquarius. Okay? So, kunin na natin, my dear, yung energy ng January to June. Okay. Ito daw. We have here the 6 of Pentacles. Okay. So, 6 of Pentacles, my dear, is related sa energy ng giving and sharing. Okay. Pero magiging aware ako, my dear Aquarius, kasi kung makikita mo dito yung isang nanghihingi ng tulong, may bulsa siya dyan, tapos parang meron siyang wallet or parang meron siyang pera over there. So, there's a tendency na baka hindi naman talaga kailangan ng tao or baka meron lalapit sa iyo, my dear, na hindi naman talaga niya kailangan ng help. So, magiging very observant ako, my dear, from January to June sa mga tao na parang nangihingi ng tulong sa'yo. And hindi na ako nagtataka, my dear, kasi dito pa lang sa dalawang card na to, my dear, umuulan na talaga siya ng blessing for you, for your relationship, for your career. Ang ganda talaga niya, my dear. Okay? So, ayan, my dear. Energy to ng January to June, my dear. Magiging ako, my dear, magiging mapangilatis ako, my dear, sa mga tao na nanghihingi ng tulong or kung ano talaga yung paggagamitan nila ng pera. Kasi, my dear, dito sa energy na to, my dear, palabas, my dear, ang pera. From January to June, palabas talaga siya. Posibleng meron ka mga pagkakagastusa, meron ka mga investment, meron ka mga... Basta palabas, my dear, yung pera. And at the same time, my dear, okay lang naman kung ang pinag-uusapan natin dito, my dear Aquarius, is related sa energy ng investment, negosyo. Wala namang problema doon, my dear. Walang problema. Yun lang, my dear Aquarius, parang... magiging aware lang ako sa mga tao na parang nag-e-expect na makakuha ng pera sa'yo. Okay, yun lang yung medyo parang negative dito, my dear, sa card na ito. Pero kung makikita mo rin dito, my dear, tingnan mo, bihis na bihis ka. Ayan, ang ganda ng pormahan mo dyan, ganda ng damit mo, everything. And, ayan, to the point na nagbibigay ka ng pera, ibig sabihin, meron ka talagang maibibigay, okay? Isang energy pa na pumapasok sa akin dito, my dear, is i-priority mo, my dear, yung sarili mo. Parang hindi advisable, my dear, from January to June, my dear, na parang unahin mo yung ibang tao and then mag-expect ka na pag naging successful sila or parang pag naging mayaman sila, tutulungan ka nila in return. No, do not do that, my dear Aquarius. Nakukuha ako, my dear, sa card na to na parang mas kailangan, my dear, unahin mo talaga yung sarili mo. Walang masama, my dear, na magbigay, pero kung sa tingin mo kailangan mo naman, or sabi ko nga kanina, mas alamin mo, maging mapangilatis ka, or alam mo yon, obserbahan mo, my dear, kung talagang kailangan na kailangan ba talaga ng tao na yun ng tulong. Okay, so let's go na tayo, my dear. Let's go na tayo sa second half of the year. July to December. Okay, July to December. July to December, my dear, we have here the Ace of Sword. Okay? Malaking pagbabago, my dear, ang mag-uumpisa from July to December. And this is also energy of achievement na naman, my dear.
parang ang dami lang talagang achievement na nangyayari, my dear, sa buong taon na ito, my dear. Pero, syempre, hindi lang sapat, my dear Aquarius, na ito lang yung cards natin, okay? So, pasukin na natin, my dear, yung bawat buwan, my dear, ng 2025. Are you ready, my dear? Okay, let's go tayo, my dear, with the energy of January. So, ang mangyayari dito, my dear, taas natin to. 6 na card dito, tapos ibabase natin dito sa 6 of Pentacles, my dear. So, lagi natin siyang i-base. Lagi natin itong isasama, itong 6 of Pentacles na to, my dear, sa bawat buwan, my dear Aquarius. Okay? So, 6 cards. So, that is a energy ng January to June. Okay? So, let's go na tayo sa January. Eto siya. We have here the energy of the Lovers. Okay, tatakpan ko lang kasi meron mga ilang mga ano na masyadong stricto, my dear, pagdating sa mga nakahubad. Okay, so ganyan. Okay, the Lovers card, my dear. Binagyan ng black tourmaline. Okay, so the Lovers card, my dear, ayan siya. Okay, so I can feel, my dear, na the love is all around, okay? Sa January, parang meron mga giving. Okay, sabi ko nga, baka meron mga magre-renew talaga ng vow, or parang meron talaga mga ikakasal. Baka magiging meron mga weddings na mangyayari talaga ng January. Okay, yun nakukuha ko. The love is all over the place, my dear. Pero it's also giving me, my dear, an energy na parang kailangan din maayos din yung communication, or malinaw yung communication, my dear, sa January, sa mga bagay na gagawin, lalo na, my dear, sa loob ng relationship. Kasi sinabi ko na sa iyo kanina, my dear, na mayroong success or merong blessing na mangyayari as long as hindi kayo maghihiwalay, as long as lagi lang kayong together. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is ito kasing card na to, hindi naman to as in talaga nakakakilig for me, ha. Hindi siya as in nakakakilig ang energy ng The Lovers, hindi talaga siya nakakakilig. Para sa akin kasi, every time na lumalabas ang The Lovers, yes, energy siya ng relationship, energy siya ng love, pero lagi siyang nagre-release ng energy na dapat yung honesty and yung open communication sa bawat isa nandoon, my dear. So, yun na nakukuha ko, my dear, sa energy ng January for you. Tatakpan ko lang, my dear, ng black tourmaline over there. O kaya, ito na lang. Tingnan nga natin kung magawa. Ayan, ganyan. Okay. Mas maganda si yung selenite. Okay, mas maganda siya kaysa sa black tourmaline. Okay? So kasi meron, my dear, mga upload na siya, parang nagkakaroon siya ng violation kasi meron mga nakahubad or something. So tatakpan natin siya. Okay? So ulit, my dear, yung January, sinasabi, my dear, ng January na there's a tendency na love is all over the place. Okay? Baka hanggang January, my dear, namumudmud ka pa rin ng pera. Sana all. Okay? Or tumutulong ka pa rin. Pero meron isang energy, my dear, na pumapasok na posibleng reverse naman din tong energy na to, my dear, na posibleng meron mga tao din na tutulong sa'yo. Pero once again, my dear, kung ikaw, my dear, yung nagre-release ng pera, kilatisin mo talaga, my dear, kung sino yung mga tao na tinutulungan mo, especially, my dear, ngayong January, kasi parang nananaig talaga yung love, talagang love is all over the place. And once again, honesty, my dear, nararamdaman ko yung energy ng honesty, my dear, sa January, na kinakailangan ko meron mga decision making na gagawin, maging malinaw sa bawat isa, lalo na sa loob ng relationship, my dear. Pag-usapan yung dalawa yan, ha? Pag-usapan nyo talaga yan. Wala maglilihim, my dear, sa January, kasi kung maglilihim kayo sa January, lalo na sa usapin ng pinansyal, sigurado may hiwalayan na mangyayari. Okay? So, let's go tayo. Energy ng Feb. Okay. Energy ng Feb is the Two of Sword. Okay? So, sa energy ng Two of Sword, okay, eto na nga, pumapasok na nga dito, my dear, okay? Sa energy ng Two of Sword, nakikita mo, my dear, may dalawang sword. May dalawang tao dito. Ayan, may dalawang tao dyan. So, ikaw pa rin yung nasa gitna, of course. Pero, kagaya na sinasabi ko kanina sa iyo, my dear, kailangan gamitin mo yung intuition mo, my dear. Huwag ka magmalinlang sa
sa mga mata mo, my dear, okay, na parang, ay kawawa naman, punit-punit ang damit, walang makain or something. Kailangan talaga, my dear, anuhin mo, my dear, yung totoo, yung reality, kung dapat ba talaga siyang tulungan, deserve ba talaga niya ng help or something, di ba? So, yun na nakukuha ko dito, my dear. Parang sa energy ng February, this is the time na, kasi sa energy ng January, parang wala pa eh. Parang nananaig lang talaga yung love, talagang meron pa nga akong nararamdaman ng mga ikakasal or something like that. Yun lang yung communication lang talaga, wag magliliyem sa January, lalo na sa mga magkakarelasyon kasi posibleng magkaroon talaga ng tensyon. Pero dito talaga sa February, my dear, dito ko naramdaman, my dear, na parang wag kang magbase lang, my dear Aquarius, sa kung ano yung nakikita ng mga mata mo. Kasi baka naawa ka, my dear. Kung nakikita mo si Two of Swords, naka-blindfold siya, my dear. Okay? Naka-blindfold siya. So, ibig sabihin, parang gagawa ka ng desisyon, hindi base sa nakikita mo, my dear Aquarius. Magbibigay ka ng pera o tutulong ka, my dear. Hindi base sa kung ano yung nakikita mo or posible, my dear, kung ano din yung naririnig mo, my dear, na sinasabi ng tao na ito. Bagkos gagawa ka, my dear, ng desisyon dahil sa tingin mo, yun yung tama, yun yung totoong sitwasyon ng tao na yun. May ganun ako nararamdaman, my dear, okay? So, this is energy of February. February yan, my dear. Let's go tayo sa energy ng March. Okay, gusto ko yung Marso na yon. Okay, Tagalog na Tagalog. Okay, we have here the energy of the Hermit. Okay, sa energy ng Hermit, my dear, mga around March, parang ayaw mong nag-hermit ka. Okay, energy ni Virgo. Okay, so posible, my dear, na ayan ang sinasabi ko, baka nakalusot ito. Baka merong I will be giving you, my dear, a warning talaga sa pagtulong, my dear. Kasi tingnan mo yung energy ng March, na hermit na siya. Okay? So, posibleng sa buwan na to, my dear, meron mga takot, meron mga trauma or something like that. Kasi yung energy ng hermit, minsan parang stuck lang yan sa isang lugar. So, baka ma-experience mo, my dear, sa energy ng March, my dear, na parang ayaw mong lumabas ng kwarto or something like that. Yun na nakukuha ko, my dear, dito. Kasi parang nagsisisi ka or something like that sa ginawa mo. Kaya nga parang binibigyan ka na ng warning. Dito pa lang, my dear, sa energy ng February, my dear, na parang wag kang maniwala sa kung ano yung nakikita mo, sa kung ano yung naririnig mo. Talagang bumase ka talaga doon sa katotohanan at realidad talaga, my dear. Okay, lalo na sa usapin ng pinansyal. Ewan ko, parang meron nagbibigay sa akin ng energy na parang maluloko ka sa usapin ng pinansyal, my dear. No, parang gano'n. Parang maluloko ka or parang mai-scam ka, my dear, sa usapin ng pinansyal or something like that. Dan dahil mananaig sa'yo, my dear, yung awa. So, warning to lalo na dun sa mga may business out there, mga my dear Aquarius, na parang wag ka basta-basta magtitiwala, okay? Sa mga tao sa paligid mo, lalo na kung may kinalaman sa pera, matuto ka talagang maging very observant, okay? Parang masyado talaga tayong tumambay doon, my dear, sa energy na yon, okay? Sabi ko nga sa'yo, sa unang January to June, my dear, palabas talaga lahat, my dear, ang pera, okay? So, ito yung mga araw, my dear, na you will need to be very, very careful talaga, my dear, sa mga tao na nakakausap mo at saka sa mga katransaction mo, my dear, okay? Next, my dear, March, let's go na tayo sa energy ng April, okay? Abril, okay? Ang energy ng Abril is the energy of the Death card, okay? So, sa energy ng Death card, yun nga, my dear, once again, uulitin ko, maging warning to sa atin, mga my dear, na, yun, tungkol sa pera, mag-ingat tayo talaga, mga my dear, next year, 2025, okay? Sa energy ng Death card, mga around April, this is more on energy ng pag-move on, okay? Or parang pag-move forward sa isang sitwasyon, okay? So, base dito, my dear, sa card, parang nakapasok siya, my dear. Parang nakagawa siya ng something. And remember, my dear, na kaya tayo nagre-reading is for guidance purposes. Okay? So,
Merong pagsisisi ng energy ng March, okay, regarding sa isang action or isang decision. And once again, ulit-ulitin ko, my dear, honesty, loyalty sa loob ng relationship, kahit ano man yan na nagawa, kung may kinalaman sa pera or something, maging honest na lang ang bawat isa para hindi ito lumala. Umpisa pa lang ng taon, matuldukan na siya kaagad. Hinihingi, my dear, ng energy ng April na parang mag-let go na doon sa isang situation or parang bumitaw na doon sa isang situation. Okay, yun na nakukuha ko. Once again, my dear, sabi ko kanina, yung magandang energy sa relationship is para doon sa mga magkakarelasyon, okay? Para doon sa mga magkakarelasyon, doon sa mga kasal na or nagsasama na. Pero nakukuha ko dito, my dear, na parang hindi siya maganda para doon sa mga single. To the point na nauna yung lovers card natin, my dear, ng January, posible, my dear, na baka meron mag-offer sa'yo ng love ng January and eventually baka lolokohin ka niya and ito yung buong process niya, my dear. Okay? Posibleng may kinalaman sa pera. Kaya once again, para sa mga single out there, mag-ingat kayo mga my dear kasi baka idaan to in the form of love. And doon sa mga may mga sa relationship, my dear, kasi baka maapektuhan din kayo nito ng energy kasi remember, Aquarius pa rin kayo. So, maging honest na lang. Kung meron mga nagawang mga pagkakamali, kung meron sinuportahan na babae, or meron mga inano na ganyan, pinaglabasan ng pera or something, maging honest, okay? Kung ng lalaki, kung ng babae, maging honest na lang, okay? Kasi mapapatawad naman ninyo ang bawat isa eventually, okay? Maganda yung umpisa pa lang ng taon, tinutuldukan na natin yung negative na energy. Kasi parang may something talaga dito sa reading na to. Like, it's too good to be true sa energy ng Ace of Pentacles at saka ng Eight of Wands, my dear, na parang napaka-smooth sailing lang. And ito na nga, my dear, no? And proven and tested, my dear, sa tagal ko na nagre-reading, my dear, once na gumaganda kasi ang flow ng life ng isang zodiac sign or ng isang tao, siya yung pinaka-target talaga ng mga ganyan, yung mga manloloko, yung mga ganyan. So, ito, my dear, wina-warningan ka na, my dear, na yes, maganda yung flow ng life mo next year, pero yun nga lang, posibleng target yung relationship mo, or target yung pera mo, yung mga ganon, my dear, okay? So, yun tayo, okay? And, kung titingnan mo naman, my dear, yung overall energy ng January to June, hindi ka naman maloloko kung hindi ka magre-release ng pera. Okay? Hindi ka naman maloloko kung hindi ka magbibigay ng pera. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa iyo, my dear, tingnan mo ng mabuti, huwag kang magbase sa nakikita mo or sa naririnig mo. Okay? So, let's go tayo. Nasaan na tayo? We have your energy ng April. Ayan, matatapos na tayo sa first half ng taon. Okay, mahaba lang talaga tong reading na to, mga my dear Aquarius, pero kapit lang. Okay? So, energy ng Mayo. Okay. Meron bang makapagsasabi? Okay. The Six of Cups. Okay. So, energy ng Pass. Okay. Sa energy ng May, nakukuha ako dito, my dear, na parang meron ka mga ipagpapatuloy na mga dreams, energy ng pass, okay? Para meron ka mga ipagpapatuloy, my dear, na energy ng nakaraan. Parang yung binibigay niya lang sa akin na energies, parang meron kang tutuparin na parang wish list mo, my dear, or bucket list mo, my dear, na mga around May. Yun na nakukuha ko, my dear, okay? Parang meron kang gustong mangyari, my dear, nung bata ka pa, na parang gagawin mo siya ng May, okay? Baka magta-travel ka somewhere, okay? Yun na nakukuha ko dito. Ay, posibleng travel, posible, okay? Okay. Ka-clarify natin yan mamaya, babalikan ko yan siya. Kasi yun lang ang nakukuha ko, para magbabalik ka lang talaga sa nakaraan, tapos meron ka dong parang gustong bilhin, gustong kainin, or gustong gawin na gagawin mo siya, my dear, ng May. Okay? So, let's go tayo, my dear, ng June. Last card natin is the energy of the Justice card. Okay. So,
Yun na nga, my dear. Kanina gusto kong sabihin to pero nag-alanganin ako. Okay? Ang energy kasi ng justice, my dear, is more on parang may mga legal matter na mangyayari, my dear. Okay? Energy din to, my dear, nung sinasabi ko kanina na parang merong magre-renew ng kasal or merong magpapakasal, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Pero this is more on an energy, my dear, na mga around June, posible din na mga ikasal ka rin ng June, okay? Sa Huwes, okay? Hindi sa simbahan, posibleng sa Huwes, mga around June, pero hindi ko naman kino-close yung simbahan. Nakakaano din ako, my dear, ng garden wedding, parang gano'n, nakaka-vibes din ako ng garden wedding, and of course, ano pa rin yung, parang marami magkapakasal sa Huwes, parang gano'n nakukuha ko. Something like, hindi siya church wedding or parang gano'n, parang magpapakasal lang talaga, ng simpleng kasalan lang, parang gano'n na nakukuha ko. Baka ito yun, my dear, okay? Energy ng past, mga around May, uulitin ko, baka nagpaplano ka na, my dear, ito na, ikasal na, something like that. And ito na, my dear, magiging June's bride ka, or, di ba? Ano bang tawag pag lalaki ang kinakasal? Groom, June groom or June's brides ka, my dear, yun na nakukuha ko, okay? So, angat na angat, my dear, ang energy ng January and June, okay? Ang dami magpapakasal na Aquarius sa June, okay? So, ayan. Energy din ng June, my dear, baka may mga kinalaman din sa legal. So, kung meron mga tao na nanloko sa'yo or parang inano ka, mas mainam, my dear, na ilagay mo na lang, my dear, sa legal or daan mo na lang, my dear, sa legal itong mga bagay na to, okay? Kaysa naman yung ilabas mo lahat ng effort mo, kadadaldal, kapopost sa Facebook or something, idaan mo na lang sa legal, kasuhan mo na lang yung tao na yon, okay? Yun na nakukuha ko just in case para mabawi mo yung mga dapat mong mabawi. Kasi nagbibigay talaga siya, my dear Aquarius, ng energy na parang maiisahan ka, parang mayroong tao na darating sa buhay mo tapos iisahan ka, parang ganun. At ang malungkot dito, my dear, parang hindi siya iba sa'yo, parang somebody na parang malapit lang sa'yo, okay? And magi-start yung panloloko niya, my dear, ng January at magtatapos to, my dear, ng April, okay? Actually, March pa lang, my dear, alam mo na parang naloko ka niya. Pero, totally makaka-recover ka talaga, my dear, ng April, okay? So, let's go tayo, my dear, sa ating next row. Our next set, okay? This is energy ng July. Second half tayo, mga my dear. Second half, my dear Aquarius. We have here the energy of the Three of Sword, okay? Ang sword na combination na to, my dear, is more on parang period na energy. Period. Okay? So, sabi ko nga sa'yo, my dear, yung kalahati ng taon, parang meron mga permanente or parang fix na pagbabago. So, kino-confirm, my dear, nitong card na to, na parang meron kang mga cut-off na gagawin. Hindi mo man siya gustong gawin, my dear, pero dahil sa nakakasagabal siguro sa'yo, my dear, or parang nakakasagabal sa mga bagay na gusto mo mangyari or nakaka-apekto, my dear, sa personal na buhay mo, ika-cut off mo siya, my dear. So, yun nga, may mga endings, okay? May mga endings, may mga cut-off, my dear, na mangyayari, my dear, sa energy ng July, okay? Baka meron ka mga tao na tatanggalin mo na, my dear. Baka itong tao na to na niloko ka or something is finally parang mag-aano ka na. Kasi dito sa energy ng April, my dear, kinat mo na, my dear. Kinat mo na. Pero hindi ko siya nararamdaman, my dear, na totally naka-recover ka na doon sa sitwasyon. Okay? To the point na meron tayong justice ng around June, there's a tendency na baka mabubunutan ka lang talaga ng tinik, my dear Aquarius, pag na-serve na talaga yung justice sa tao na to. And kung makikita mo sa energy ng justice over here, sumunod, my dear, yung Three of Swords. So, this is a confirmation, my dear, na parang na-hurt ka talaga pero you just need to accept it. Okay? Kailangan mo lang talaga siyang tanggapin, my dear, na nangyari na yung nangyari. And na-serve naman na kung ano yung na-serve, okay, nangyari naman na yung justice, okay. And I think this is just more on, my dear, na ngayon pa lang, my dear, sinasabi lang dito, my dear, na kahit anong mangyari, my dear, sa 2025, always i-count mo pa rin yung blessing mo kasi mas marami pa rin yung magagandang nangyayari sa'yo, my dear, sa taon na to. And sabi ko nga sa'yo kanina,
hindi naman to mangyayari lahat kung hindi mo rin hinayaan, okay? Ang mahirap lang dito, masyado talagang nananaig, my dear Aquarius, yung energy ng love sa reading na to. So, posibleng doon talaga siya dumaan sa pagmamahal, yung pagmamahal na naabuso, my dear, okay? So, uulitin ko ulit, my dear Aquarius, sa mga magkakarelasyon, kailangan nyo ang bawat isa. So, iwasan nyo magsinungaling sa bawat isa, maging open kayo sa bawat isa. Kasi ayaw ko naman din, my dear, na itong death card na to ay ma-reverse na ang tinutukoy dito ay yung karelasyon mo na na kaya mo siya, kaya ka siguro nasasaktan ng ganito dahil niloko ka niya. Mas resonated siya sa mga single. Mas ramdam ko siya sa mga single. Pero hindi ko siya kino-close, my dear, sa mga magkakarelasyon. And I think, my dear Aquarius, ang magiging pinaka-main reason kung bakit magkakaroon ng death card sa loob ng relasyon, if magsisinungaling ang bawat isa sa inyo or magtatago talaga ng sekreto. Okay? So, kahit gaano kabigat, mga my dear Aquarius, yung nangyari o yung problema, my dear, please maging open kayo sa bawat isa. Okay? So, let's go tayo sa energy ng August. Ayan. Pero meron din ako nararamdaman, my dear, na mga ikakasal, okay? Energy of King of Wands. Ayan. So, sa energy ng King of Wands, my dear, desidido ka talaga dito sa area na to na maggumawa ng pagbabago or ng transformation. This is starting, my dear, sa July and then hanggang August siya, my dear. And you are protected, my dear. Madalas ko pag nakukuha ko, my dear, tong card na to, the King of Wands, you are protected sa lahat ng mga gagawin mo, my dear. Ibig sabihin, you have blessing, you are protected. Okay, yun na nakukuha ko dito. Nakukuha ko rin, my dear, yung determinasyon mo, my dear, na ma-accomplish talaga yung isang bagay or matapos talaga yung isang bagay, my dear. So, napakaganda niya, my dear. Napakaganda ng energy ng King of Wands. Okay? Let's go tayo sa energy ng September, my dear Aquarius. Yeah, I told you, the energy of the devil. Ika-cut off mo to, my dear. Okay? Ayan na naman tayo sa mga nakahubad. Okay? Another selenite na naman tayo, my dear. Okay? Kung makikita mo, my dear, yung image, my dear, na devil at saka ni lovers, halos iisa lang siya. So, yung tinutukoy talaga dito, my dear, is yung nag-start nung energy, my dear, nung January. Siya talaga to, my dear. Siya talaga to, okay? Pero dito, my dear, sinasabi na ika-cut off mo siya, my dear. Ika-cut off mo siya, okay? Pero once again, yon, basta sinabi ko na kanina, wag na magpaulit-ulit sa sinasabi, okay? So, August, September, October, we have here the energy of the Four of Wands. Meron na naman, my dear, marriage, my dear, over here. Paulit-ulit talaga yung kasal, my dear, okay? Meron mga magre-renew ng vows, my dear. I think yung mga magre-renew sa kasal, ito yung parang napatunayan ninyo, my dear, na kahit anong nangyari sa relasyon ninyo, mas pipiliin pa rin ninyo yung isa't isa. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, mahalaga yung honesty, mahalaga yung pagsasabi ng totoo kahit gaano kabigat yung nangyari, my dear, sa loob ng relationship. Napakahalaga. Kasi I think dun mangyayari yung pagre-renew ng kasal. That's the point na parang pakakasalan ka ulit or parang i-renew yung kasal or ikakasal ka, my dear. Yun, something ganon. Kasi may nararamdaman talaga akong kasal. Okay? I think mahalaga yun para I think pakiramdam ko parang susubukin, my dear, yung relationship. If you are actually in a relationship, parang susubukan, my dear, yung honesty, yung loyalty, my dear, sa loob ng relationship. And it's confirmed, my dear, na ang daming temptation, my dear, sa buong 2025 sa loob man ng relationship or even, my dear, you are single, okay? So, kung single ka, my dear, at meron mag-o-offer sa'yo ng love, mahalaga, my dear, na tingnan mo talaga yung pagiging honest niya.
ng tao. If single ka, my dear, tas meron mag-o-offer sa'yo ng love 2025, napakahalaga, my dear, na honest yung tao na yun. Kasi kung doon pa lang, my dear, wala na, hindi mo na nakikita, there's a tendency, my dear, na lolokohin ka nito. Siya yung loloko sa'yo, siya yung mag-i-scam sa'yo, my dear, na may kinalaman sa pera. Okay? So, I hope naintindihan ninyo mga my dear Aquarius yung buong reading natin over here. Hinihimay ko talaga siya ng maigi kasi nakabase ako sa intuition ko, sa nararamdaman ko, and sa message ng card. Okay? Meron wedding, my dear, ng October over here, and I think, my dear, meron din mga completion and accomplishment. Finally, my dear, yung panggugulo ng devil energy na sasabihin na natin nag-umpisa ng January hanggang September. Actually, September tapos na siya eh. Okay? So, sabihin natin mga around July. Itong kalahati na to. Very highlighted to, my dear, itong kalahati na to. January to June, my dear. I think nandito talaga yung palihim na panloloko or palihim na ginagawa nitong person na to sa'yo, my dear. Okay? Pero ma-overcome mo rin siya dito. Once again, yung mga weddings or yung mga renew ng vow. Okay? We have here, and actually yung January, hindi ko siya masyado talagang feel talaga na renewal ng vow. Mas lamang, my dear, yung energy ng June at saka ng October. June or October. Okay? Yan na nakukuha ko, my dear, na meron mga kasal na mga mangyayari. Okay? So, let's go tayo, my dear. October, teka lang. July, August, September, October, November, December. Yes, November na tayo, my dear. Okay? Tingnan natin yung November. Matatapos na yung taon natin. Yes, makakahinga na ako. Okay, we have here the energy of the Four of Pentacles. Okay? So, sa energy ng Four of Pentacles, it's more on getting out of your comfort zone. Okay? So, parang nire-required ka, my dear, na mag-get out sa comfort zone. Hindi kita masisisi, my dear, kung baka merong mga alaala, my dear, ng mga around January, February, or March, magbalik ng mga around November, and makaramdam ka, my dear, ng trauma, okay? Including March, okay? Ng November. Parang kailangan, my dear, dito, my dear, sa November is, kung ano man yung nangyari sa buong isang taon ng 2025, magpasalamat ka kasi meron kang natutunan doon. And wag mo siyang gawin, my dear Aquarius, na parang dahilan para hindi mag-try again or hindi sumubok ulit. Kasi nararamdaman ko, my dear, na meron pang magagandang bagay na naghihintay sa'yo sa 2026. Okay? So, last card natin is the Ace of Cups. Yes, completion, my dear. Ang dami mong alas, my dear. No, medyo madrama lang, my dear, yung ating cards. Medyo ang dami lang talaga mga eksena, my dear Aquarius. Pero, this is more on emotional freedom, my dear. Nararamdaman ko, my dear, mga around December, there is achievement. Doon mo talaga makikita, my dear, na you are truly blessed talaga sa loob ng isang taon, na na-overcome mo tong mga distraction. Okay, gusto ko sanang sabihin, my dear, itong devil, pero sabihin na natin mga distraction, my dear, sa'yo. So, ang ganda, my dear, ng reading mo, my dear. Once again, my dear, walang maloloko kung walang magpapaloko. Yun lang ang sasabihin ko sa iyo, my dear. And always count your blessing, my dear, sa buong 2025. Always maintain yung honesty and loyalty, my dear, sa mag-aasawa, sa mga magkakasintahan, my dear. Please, panatiliin ninyo, my dear, yung honesty and loyalty. I-build up ninyo yan sa buong 2025, my dear. Kasi nobody is perfect. Lahat tayo nagkakamali. Huwag nating i-judge yung mga partner natin at huwag din tayo magmalinis na malinis tayo at hindi tayo nakakagawa ng pagkakamali. So, at the end of the day, kayo pa rin talaga ang magkakasama. Kayo pa rin ang magkasama dyan till death do us part, lalo na kung kasal kayo, my dear. So, i-maintain talaga yung honesty talaga, my dear. Ang dami kong sinasabi, okay? I bottom deck of the card, okay? We have here the Page of Sword, the Five of Wands, ayan na, lumabas na siya, my dear, and the Seven
once. Marami talaga, my dear, ang gustong humila sa'yo pababa, my dear, sa taon na to, or gustong sumira sa relasyon mo, my dear. Pero, sinasabi naman, my dear, ma-overcome mo siya. Ang pinakamaganda lang na gawin mo talaga dito, my dear, wag mong patulan. Okay? Wag mo talagang patulan, my dear. Okay? And move on lang tayo na move on. Okay? Napakahaba na ng reading natin, my dear Aquarius. Pasensya ka na at napahaba. Gusto ko talagang himayin tong reading na to. At gusto ko talagang bumawi sa'yo, my dear Aquarius, kasi napakarami kong reading sa buong 2024 na hindi na-upload sa'yo. So, I hope, my dear, na nakabawi na ako sa'yo, my dear, sa reading na to. And maraming salamat sa pagsuporta sa akin, my dear, sa isang buong taon. Diyos ko, nakakaiyak. Maraming salamat, mga my dear, sa suporta ng isang buong taon. Maraming salamat, and I'm hoping and praying na suportahan nyo pa rin po ako sa susunod na taon. Maraming salamat po. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Naiiyak ako. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.